Sige po, manalangin po muna tayo bago magsa. Panginoon, maraming salamat muli sa pagkakataon na malayang makakatunghay sa pangangaral ng iyong salita. Kasama ng mga iba pang iglesia na kaparehan ng pananampalataya, sa aming pong pakikinig nawa kumilos ng may kapangyarihan ng banal na Espiritu upang ipagliwanag sa amin ang iyong mga salita, ang interpretasyon nito, ang mensahe nito at ang mga praktikasyon na aplikasyon nito, ng mga pampalakas loob nito mula sa mga ilustrasyon at mga case sa kasaysayan na naganap na pagkilos mo sa mga kagaya naming mga Kristiyano. Maluwalhati ka rin sa aming gagawin ito at tunay na makinabang kami at makapaglapat ng iyong salita para sa iyong kaluwalhati ng namin. Pangalan ng aming Panginoon Jesus, huwag aming samang dalangin. Amen. Amen. Ina ng awa. Sa mga dating Katoliko dito, alam niyo yung ina ng awa, di ba? Ito ay isang estatwa ng Birhen Maria na dinadasalan ng mga hindi magkaanak. Humihingi sila ng awa sa estatwang ito ng Birhen Maria upang sila ay magkaanak. So yan po, ina ng awa. Sa amin sa Santa Cruz, Laguna, meron nun. So nung nag-aaral ako ng college, dinadaanan yon, yung ina ng awa. Dumadaan ako doon sa Eskinita bago ako sumakay ng jeep pa uwi. At nakikita ko doon, ang daming nakaluhod. Ang daming nakaluhod sa harap ng altar, ng rebulto, at humihingi sila ng awa. Nag-aaba naman Gloria sila, isang katutak. May hawak silang rosaryo. Alam niyo po, ito ay maling pinagmumula ng awa. Only God, tanging ang Diyos, ang nakakapagbigay, nakakapagkaloob ng totoong hindi karapat-dapat sa humihingi na awa. Lalo-lalo na sa isang makasalanan na papuntang impyerno dahil wala pa siyang tagapagligtas at wala pang umaako sa kanyang kasalanan na sa araw-araw niyang ginagawa nagpapatong-patong. Ang tunay na pinagmumula ng awa ay ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ito po yung second statement sa ating mensahe ng isang linggo, na ang mensahe natin at that time ay ito: Christ is the fulfillment of God's promise. Yun yung una nating tinalakay. At ngayon, He is the gift of mercy from God. Siya ang regalo ng awa, kahabagan, biyaya mula sa Diyos. Inaawaan din niya kahit ang nakarating ng past 9. At medyo natigil ang mensahe. Okay lang po yan, joke lang. Pero sa susunod, kaya naman yan. Masasanay din tayo. So, yun po. Nawala ako eh. Ang ating mensahe ngayon, pangalawang statement, ang Panginoong Jesucristo ang regalo o kaloob na awa mula sa Diyos. Alam niyo po ba, sa dinami-dami ng pangako ng Diyos, yung tinatokay natin last week, ang isa sa pinaka-magandang pangako ay yung pangako na kakaawaan ng Diyos ang kanyang mga tao at ililigtas.
Ito po ay pinangako kay Abraham, I will bless you, I will call you a people unto myself. Pinangako, doon pa lang sa mga nauna pa, kay Adan, maaawa ako, yang ahas, mayroon akong itatayong mula sa binhi ng babae na dudurog sa ulo ng ahas, walang iba kundi si Satanas. At kakaawaan ko kayo upang iligtas. Maging kay Noah, maging kay David, ipinangako ang isang hari na maaawa sa kanyang mga tupa at sa kanyang paghaharian ng mga subjects. So ito yung pangako ng Diyos na isa sa pinaka tema ng panulat ni Paul dito. Yung awa ng Diyos sa mga verses nating narinig. Kasi malinaw na sinabi doon na dapat maggalak kayo. Mga tao, bakit? Makikita natin ang pinagmulan nun from the previous verse dahil naawa sa inyo ang Diyos. So, awa ng Diyos, napakahalaga po nito. At ito ay halimbawa ng sa pagpapakababa ng Diyos na enable yung pagtupad ng Diyos sa kanyang pagbibigay ng awa sa atin. Kasi bakit? Kung hindi nagpakababa si Kristo, siya yung agent ng mercy ng Panginoon, walang awang makakarating sa atin. Kaya naawa ang Diyos sa atin dahil kay Kristo. Kaya nagkaroon ng awa dahil kay Kristo. Dahil tinupad ni Kristo yung plano ng Diyos upang mapatawad ang kasalanan. At sa pagpapatawad ng kasalanan, yun mismo yung awa ng Diyos. So kung wala si Kristo na hindi iniregalo ng Diyos o hindi kinaloob ng Diyos sa mga gusto niyang kaawaan, soberano siya. He does as He pleases. He shows mercy to whoever He shows mercy. Makikita rin niyo rin yan in context. Noong binanggit na nasa sapupunan pa lang si Esau at si Jacob, nagpakita na doon ng mercy ang Panginoon. So, isipin nyo kung wala yun, wala yung katotohanan ng kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na tinigdan neto ni Abraham doon pa lang nung nagtatalo sa womb na kanyang asawang si Rachel, si Jacob nung nagtatalo pa lang, tama, si Abraham, si Isaac nung nagtatalo pa lang sa tiyan ng kanyang asawa, eto si Jacob at si Esau, identified niya na doon. Identified na yon na may kinalaman ng Panginoon doon. Kaya nung sinabi ni Paul, yun ang binanggit niya na ang awa ng Diyos ay sa gusto niya. Hindi dahil mabait, magiging mabait si Jacob, kaya siya pinaawaan at pinagmulan ng linya ni Jesus. Kilala niyo si Jacob, di ba mabait ba? Hindi. Numero 1 deceiver yun, di ba? Pero, gano'n ang Diyos. Pumipili siya ng kakaawaan niya at sigurado, ni isa man undeserving. Lahat undeserving. Yun ang essence ng awa. Hindi deserve na kinaawaan. So, yan yung makikita natin. Tapos, sinulat din ni Paul yung katotohanan na inaccept tayo ng Panginoon doon sa previous verses ulit sa verse 7 despite our stubbornness. Ano yung stubbornness? Pagkamatigas ng ulo. Rebelde sa Diyos. Actually, anong tawag ng Diyos sa atin bago si Kristo dumating sa buhay natin? Kaaway. Tampukan o tutok ng kanyang poot. Walang awa doon. Kaya nga outside sa awa ng Diyos, pagdating sa kaligtasan, ang hindi pinili ng Diyos.
Unfair ang Diyos, hindi. Just lang siya. Makatarungan lang siya sa mga previous messages natin. Kung may mapahamak sa impyerno, fair kasi ang Panginoon. Yun kasi yung karampatang parusa. Sa pagsalansang sa eternal na Diyos, eternal din yung parusa. Sa hindi pagtanggap sa eternal na ginawa ng Diyos, na eternal ang consequences, yun din yung naging kaparusahan. So, walang mai-excuse, walang magsasabi sa Diyos, Lord, you're unfair. But everyone can say to God, Lord, lalo na sa mga anak niya, you're gracious, you're merciful, because of Jesus Christ. So, makikita rin natin dito, yung katotohanan, kung naawa sa iyo ang Diyos, kung nag-show siya ng mercy that you do not deserve, in quick application, dapat ba hindi mo i-welcome at kaawaan yung alam mong wala pa kay Kristo unang-una? Kaya ang call din ni Paul dito sa buong book ng Romans, ang pinakatampok niya gospel. Kasi yun ang laging katapusan. Kung inaawaan ka ng Diyos, dapat maawa ka rin sa kapwa mo. Hindi mo naman alam kung sino sa kanila ligtas at ililigtas. Ibahagi mo bilang awa mo sa kanila ang salita ng Diyos sa kagustuhan na sila man ay maligtas din. Yun yung pagpapakita mo ng awa. Kaya sasabihin natin, pag hindi believer nakakaawa, hindi doon dapat nagtatapos. If you have the opportunity to share the gospel, share it. Maraming avenue na pag-share ng gospel. Pwedeng solo ka, pwedeng nasa mga ministry ka, like Trapo. Pwedeng nasa chat group ka. Pwedeng may nakasabay ka sa bus. Pwedeng may nakilala ka, kaklase, kaopisina, kapitbahay, kapamilya. Higit sa lahat, lagi natin pinag-pray. To show mercy, as God had shown mercy, ang kaya natin gawin talaga ay sa mga unbelievers, share ang gospel. And then, both to believers and unbelievers, we can do good to them. As Christ, as God, through Christ, through the gospel, is still doing good to us by sanctifying us every day. May panibagong awa sa atin araw-araw mula sa Diyos. Nakakatanggap ba kayo ng new blessing, new mercies every day? Yung gumising ka, mulat ka pa, nakahinga ka pa, nakapaghilamos ka pa, that's mercy already from the Lord. Kung kunin ka man, nasan ka na? Kung anak ka ng Diyos. Nasa paraiso, that's also God's greater mercy. Kaya sabi ni Paul, kung ako gusto ko na, kay Lord na ako . Kasi alam niya na yun yung greater mercy from the Lord. Pero while here, to live is Christ, awa pa rin ng Diyos. Makakapamuhay pa ako, makakapag-imbak pa ako ng kayamanan sa langit. By doing the will of God. So, napakagandang katotohanan yung pinaparating ni Paul. At dapat daw, in quick application also, you must rejoice. Yun yung sabi doon sa verse mismo. Rejoice, O Gentiles, with the people. And again, praise the Lord. Kasi yung katotohanan ng kanyang awa. Free ka na mula sa kabayaran ng kasalanan. Hindi na ikaw magbabayad sa impyerno. Sinagot na ni Kristo yun. Binayaran niya sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Ang punto, pinakapunto, God's merciful redemptive acts, ang mga nakapagliligtas na awa, gawa ng awa ng Diyos, ay ina-attribute o pinapatungkol kay Kristo sa pamamagitan ng mensahe ng Ebanghelyo tungkol sa Kanya at sa Kanyang ginawa na pagliligtas at sa pagkilos ng Banal na Espiritu. Lahat yung ginawa ng Diyos na yun, pagplano, si Kristo na gumampan, ang Banal na Espiritu na kumikilos sa mga puso upang i-regenerate, i-sanctify ang mercy ng Panginoon para bigyan ng kaligtasan ng kanyang mga tinirang na tao.
Nagsoshow din ba ang mercy ng Panginoon sa unbeliever? Oo, humihinga ka pa ngayon kung unbeliever ka. Sumisikat din sa iyo ang araw. Wala pa nga lang yung kaligtasan. Pero ano dapat mong gawin ngayon kung hindi ka paligtas? Alam mo hindi mo kayang dito sa iyong sarili. Walang makakarating sa kalwalatian ng Diyos, sabi din sa Roma. Lahat kasi nagkasakla. Kung makaawa ka sa Diyos, humingi ka ng awa niyo. Hindi sa ina ng awa, hindi sa estatwa, hindi ka doon luluhod, hindi sa puno, hindi sa halaman, hindi sa araw. Hindi ka pwede umasa sa meron ka kasi temporary lang lahat yan. Humingi ka ng awa sa Diyos. Hindi mo kailangan tumayo, hindi mo kailangan mag-sinner's prayer, hindi mo kailangan lumapit dito sa harapan. Pero sa harapan ka na. Pero ang kailangan mong gawin, makaawa ka sa Diyos para iligtas ka niya. Sa kanyang biyaya, humingi ka ng tawad at patatawarin ka niya. Sa kanyang biyaya, bibigyan ka niya ng pananampalataya. Sa kanyang biyaya, tatawagin ka niya ang anak niya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Imbes na kamatayang walang hanggan sa inyo. Yun ang mensahe ng kaligtasan. Bata ka man, o hindi ka paligtas, yun ang dapat mong gawin. Walang iba. At sa mga believers naman, patuloy tayong magpurit, magpasalamat sa Panginoon. Sa kanyang pagliligtas una sa atin. And then huwag tayong tumigil sa pagpapakita ng awa sa pananalangin sa mga unbelievers, sa ating influence, and sa pag-share ng gospel. That's the call of these verses. At patuloy kang magalak. Magpasalamat ng walang patid sa Panginoon. Kaya tayo yun eh. Walang Hudyo dito, di ba? Tayo yung mga hentil na tinutukoy dito. Sa panahon nila hanggang sa panahon natin, hentil. Tayo. Si Rembrandt, isa sa pinakamagaling na painter sa kasaysayan. Pinaint niya yung istorya ng prodigal son, yung alibughang anak. Sa nung 1665 to 1667, ganun katagal yung painting ginawa. Sa malapit na siyang mamatay nung ginawa niya yun. Pero nung bata pa siya, sikat na sikat siya sa Amsterdam, capital yun ng Holland. O ngayon, Netherlands. Napaka-successful niya na mga misyon sa mga pinepainting niya na mga larawan, sa mga ginuguhit niyang larawan, ng mga importanteng tao ng panahon niya. Mga sikat, mga makapangyarihang tao. Siya ay kilala bilang isang arrogante at mahilig laging makipagtalo, makipagdebate na tao. At siya ay sumasama sa pinakamayayamang circle o grupo ng mga tao ng panahon na yun. Pero unti-unti, nasira ang kanyang buhay. Una, namatayan siya ng anak na lalaki, namatayan siya ng anak na babae, namatayan siya ng asawa. Yung kalibin niya, na mental, na loka. Nag-asawa siya ulit, nagpakasal siya, pangalawa, yung isa live-in, yung isa nagpakasal siya, namatay din. At siya isang tao na nakaranas ng napakatinding kalungkutan sa pag-iisa sa kanyang buhay. At kaya ipinaint niya itong picture na to ng prodigal son. At sa pagpapatuloy ng kanyang buhay, unti-unti, lalong maraming namatay na bahagi ng kanyang pagkatao. Naging bitter siya, angry, galit, resentful. Ngunit sa pag-itan nun, nung mga dinaranas niyang yun, kumilos sa kanya ang awa ng Diyos. Ipinaint niya to, the return
of the prodigal son, yung pagbabalik, signifying his life. Na una, mayaman, nagagawa ang gusto sa mga mayayaman kasama, malaking kumita, bumagsak ang buhay, ngunit ngayon nagbabalik sa Diyos at kinaawaan ng Diyos. Dahil nakilala niya ang haawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. He knew what the return to God's mercy really meant. Napagtanto niya, naunawaan niya sa pamamagitan ni Kristo ang tunay na kahulugan ng pagbalik sa awa ng Diyos at pagtanggap nito bilang regalo mula sa Diyos. So, paano natin ito ilalapat sa ating mga sarili? Tayo mga mananampalataya, una yung mga mananampalataya na dito. Dahil sa awa ng Diyos sa atin, kahit anong sitwasyon ng buhay, mabuti man o masama, dapat matagpuan tayo na dinadakila ang Diyos at pinapasalamatan siya. Hindi sa mabuti lang lagi siya pinasasalamatan. Na para pang ang karapatan mo lang, mabuti lang ang mangyari sa iyo. Tandaan po natin, lalo na sa lesson natin sa Sunday School na dati kayo, may providensya ang Diyos. At maaaring sa madilim na providensya ng buhay natin, sa mga bad na nangyari sa buhay natin, doon siya kumikilos. Upang patuloy tayo kaawaan, i-correct tayo, ayusin tayo, itama ang ating isip, itama ang ating puso. And then, as other application, we must follow God's example of mercy. We must share the gospel. We must pray for the salvation na kaawaan ng Diyos ang mga nasa impluensya natin ng mga unbeliever upang sila ay maligtas. At kung ikaw naman ay hindi paligtas, pareho yung mensahe kanina sa quick application. Humingi ka ng kahabaan sa Diyos, magmakaawa ka na iligtas ka. Kasi kung mawawala ka ngayon, alam mo ba kung pwedeng lumindol ulit at gumuhuto? Pwedeng masagasaan ka, hindi mo alam kung kailan ka kukunin ng Diyos. Ang panahon ng pag-awa, paghingi ng awa ay dyan sa kinauupuan mo ngayon. Hindi mo kailangan tumayo. Kailangan mo makipag-usap sa Diyos at humingi ng awa na ikaw ay patawarin sa iyong mga kasalanan. Bigyan ng pananampalataya, buhay na walang hanggan at tawagin anak niya. Si Annie Johnson Flint ay nagsulat ng isang article na entitled I Knew Every Morning. Ito yung sinasabi doon. Yeah, new every morning, though we may awake, our hearts with old sorrow beginning to ache. Ang gising daw natin tao, punong-puno ng pasakit. Physical na pasakit, pasakit sa relasyon, pasakit sa emotion, pasakit sa mga sirang pamilya, pasakit ng kasalanan. Araw-araw, sabi niya, sa pagpapatuloy, with old care still pressing, to fret and to vex, with new problems rising, our minds to perplex, litong-lito, in ways long familiar, in paths yet untold, O new every morning, the mercies of God. Sa kabila ng lahat ng yon, na pwede natin gisingan, lagi natin tandaan, kagaya na sinasabi na itong author na to, na isang Kristiyano, the love and mercy of the Lord is new every morning. Let us pray always. Yung dapat ang laging paggising natin, we pray for God's mercy na ipagkaloob sa atin sa araw na darating. Sa araw na mangyayari. Kasi ginising niya pa tayo. Then sabi pa ng author, His faithfulness, ang katapatan daw ng Diyos, ay hindi ka mabibigo o hindi nasablay. It fails not, sabi niya. It meets each new day, new guidance for every new step of the way. New grace for new trials. New trust for old fears, yung mga takot.
Pinapalitin niya ng pagtitiwala sa Kanya at upang mapawi. New patience, pasensya, for bearing the wrongs of the years, yung mga nangyayari hindi makatarungan sa atin. New strength for new burden, yung mga kabigatan natin. Ang mercy niya, bibigyan ka ng bagong kalakasan para harapin yun. New courage, tapang, for old, new faith for whatever the day may unfold. As fresh for each new need, as the dew on the soul, para daw yung hamog na araw-araw meron, oh, new every morning, bago tuwing umaga, the mercies of God, ang kahabagan ng Diyos. Napakaganda katotohanan, di ba? Napakaganda katotohanan. Sa pagtatapos po, ang Panginoong Jesucristo, ang kompletong embodiment o pangangatawan. Ano nga yung tawag doon dapat? Pangangatawan o representation. Nangangatawan. Galing. Thank you. Kumakatawan. Ayun. Ang Panginoong Jesucristo, ang kumakatawan na kompleto sa awa ng Diyos sa kanyang awa. Kompleto. Walang pinagmumulan ng iba ng awa. Ang Panginoong Jesucristo lang. Kompleto. Ito ay siya ang niregalong awa ng Diyos sa kanyang mga tao. At ang salita ng Diyos ang nag-provide ng magandang balita tungkol dito sa Kristo na ito. Ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo at ang dulot nito sa isang makasalanang kakahabagan at kakaawaan ng Diyos. Kaligtasan, kapatawaran, pananampalataya, buhay na walang hanggan, pagkakilala bilang anak ng Diyos. And then, ang lahat ng ito, itong regalong ito ng awa na binabanggit ng Diyos mula sa kanyang salita, ito ay undeserved. Yun yung pinakamabigat doon. We can never ever deserve it. Not one deserve it. But God gave it anyway as a gift. Regalo talaga siya. Hindi mo siya kaya pagtrabahuhan. Yun ang mensahe din sa mga unbelievers dito. Kaya nga awa yun. Kaya dapat mong magkaawa kasi hindi mo deserve yun. Wala kang pag-asa at wala kang kakayanang makuha yung awang yun. Kaya magmakaawa ka sa Diyos. Kaya ang tanong, kilala mo ba ang Diyos bilang tagapagligtas at Panginoon mo yung buhay? Kung hindi pa, humingi ka ng awa sa Kanya. Na mangyari ito, na makilala mo siya, mapatawad ka niya, bigyan ka niya ng pananampalataya. Lastly, sa mga mananampalataya, do you have joy because God had been merciful to you? May kagalakan ka ba sa piling ng Panginoon? Tumatanaw ka ba ng utang na loob? Yun na lang ang kaya mong tanawin eh. Hindi merit, hindi para maligtas ka. Sumusunod ka ba sa Kanya? Pinapahalagan mo ba yung awa niya? Kung kaya't ginagawa mo ang gusto niya, ino-obey mo siya sa lahat ng bagay, sa iyong pakikitungo sa Kanya, sa relasyon sa Kanya, sa iyong pagsamba sa Kanya, sa iyong pag-attend sa mga means of grace, ng grace, na kung saan tinuturo niya ang dapat mong gawin bilang mga anak niya, bilang anak niya. Pinupurbahan ba araw-araw ni Satanas na nakawin ang kagalakan na ito sa iyong buhay? Kahit ligtas ka na, magmakaawa ka pa rin sa Diyos. Na ipanatilihin ang kagalakan at ang pagpapasalamat sa Kanya. Dahil sa Kanyang awa na nagligtas sa iyo at patuloy na nagpapaging banal sa iyo. Purihin ang Panginoon. Malalangin po tayo.
Ngayon, maraming salamat sa iyong awa sa pamamagitan ng Jesucristo. Nagligtas sa amin, patuloy na nagsasanctify at nagpapaging banal sa amin. Mga pumatagpuan mo kami na may kagalakan dahil sa awa mong ito at may pagsunod bilang pagtanaw na loob sa mga undeserved na mercy na pinagkaloob mo sa amin, sa aming kaligtasan at sa araw-araw sa aming buhay. Na humihinga pa kami, may pagkakataon pa kami na mabuhay sa paggawa ng kalooban mo sa amin. Samahan mo po kami sa paglapat nito sa aming mga buhay. Kaawaan mo po kami. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus.